God's strokes for me are always upward. Purihin ang Panginoon. Habang nagdadrive si Pastor Ora Roberts, napansin niya sa isang tabi ang isang parang mga pastulan ng mga baka. At siya ay napatigil at pinanood niya ang panganganak ng isang cow. At habang tinitingnan niya, pinapanood niya nang maipanganak na ang calf o ang guya, pinagmasdan niya kung paano ito ay itayo ng kanyang ina. Nandun yung pagsipa ng guya, sinisipa niya yung right leg, then left leg na nagpipilit tumayo hanggang sa nilapitan siya ng kanyang ina. At sa pamamagitan ng kanyang long, tough, bristle-like tongue, sinimulan niyang dilaan ang guya, pataas ng pataas. Hindi niya tinitigilan ang pagdila hanggang sa makatayo siya sa sarili niyang paa. Nakikita natin, sa kabila ng kanyang pagbaksak, nagpipilit siyang tumayo, subalit hindi tumitigil ang kanyang ina na siya ay maitayo sa pamagitan ng kanyang mga dila. At ang dumating kay Pastor Ora Roberts, ang scripture na sa Philippians 3:13, forgetting those things which are behind, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Sa buhay po natin, sabi nga po ng iba nating mga kasamahan, hindi tayo exempted sa lahat ng pagsubok o problema o labanan o pagbaksak sa ating buhay. Dumadanas tayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Mga suliranin na tila baga sa iba, maisip natin, hindi natin kaya. Kung narinig niyo po ang patotoo ni Sister Carla last Friday, yun naranasan nilang mag-asawa. Sa pagsubok na yon, sinabi niya, hindi siya tumigil sa pagsunod, sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila tumigil mag-asawa kasama ang kanilang 2 anak sa pananalangin. Dahil nakita niya na tapat ang Diyos na nangako. Meron po tayong mga dalangin na idinadalangin sa Panginoon na kinabukasan, mamaya, o sa mga susunod na araw, may kasagutan na. Subalit, meron tayong mga dalangin na matagal bago sagutin ng Panginoon. Naalala ko, kahit si Pastor Benny, narinig ko sa kanya, meron siyang idinalangin, 1 taon bago siya sinagot ng Panginoon dun sa dalangin niyang yon. Gayon din sa aming mag-asawa, pag kami nag-uusap, at nananalangin, marami kaming dalangin na idinadalangin at tila baga para sa amin, ang tagal naman ng kasagutan. Pero, nandun yung paghihintay. Nandun yung salita ng Diyos na sa amin na nagbibigay lakas na maghintay ka lang. Dahil alam natin na may higit na plano at layunin ng Diyos dun sa iniisip natin. Higit yun sa Kanya. At makikita lang natin yun kapag pinapangyari na sa atin ng Panginoon. Kaya nga, sa pag-uusap namin mag-asawa, sabi ko sa kanya, patuloy lang tayo magtapat, maglingkod sa Panginoon. Alam natin na
tapat din ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Yan po ang lagi naming pag kami nag-uusap na mag-asawa. Sabi ko nga, marami kaming naisip na baka ito na, baka siya na, yung mga ganong bagay. Subalit sabi ko nga sa kanya, hindi pala. Tama yung mensahe na hindi mo maiisip talaga na nandiyan yung sinasabing unexpected blessing, unexpected miracle sa mga unexpected na mga tao na hindi dumating sa iyo, na yung sa iniisip mo na sila ang gagamitin para sa hinihintay mong himala, hindi pala siya, hindi pala sila. Kundi nakita namin na higit yung pinaplano ng Diyos na masasabi mo talagang hindi mo maiisip, hindi mo naisip. Dahil hindi mo naman sila kilala eh. Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya nga mga kapatid, tunay lahat po naman tayo nakakaranas ng pagsubok. Problema, sakit at karamdaman, subalit sa ating mga nakakilala na sa Panginoon, na sumunod na sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag po tayong tumigil. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Madalas, nandyan yung testing. Tinetest lang niya tayo kung ano ang magiging pasya natin sa bawat pagsubok na ating nararanasan. Kaya nga sabi ko, kung narinig nyo yung kay Sister Carla, nakita ng Diyos na sa kabila ng problema nila, hindi siya tumigil sa pagsunod. Kaya iyon ang nakita ng Panginoon na sa kabila ng lahat ng problema, pagsubok, labanan sa ating buhay, kung ikaw ay susunod lamang, nandiyan ang Diyos sasagot sa iyong mga dalangin. Tandaan po natin na mahal tayo ng Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung hahanapin lamang natin siya, upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng problemang ito, sa pakikibakang pinagdadaanan natin, kailangan lang tayong sumunod, tumugon tayo sa Diyos. Katulad ng isang batang guya, kailangan niyang subukang bumangon at matuklasan niya ang tulong ng makapangyarihang paghagod ng Diyos, pataas na paghagod ng Diyos. Sa kabila ng pagbaksak, dumadanas tayo ng pagbaksak sa buhay, na tila bagang pag dumating sa atin yan, nangihina tayo, naisip natin na wala na bang pag-asa. Subalit nandito ang Panginoon, nandito ang Diyos, na patuloy tayong itinatayo. Tayo sumunod lamang sa Kanya. At parang sinasabi niya, kaya mong gawin yan. Nandito lamang ako, makinig ka lang sa akin. Simulan mong buksan ang iyong sarili at hayaang ang Diyos ang manguna sa iyong buhay. Una, tiyakin mong kilala mo ang Diyos bilang iyong personal na tagapagligtas at siya ang tanging pinagmumulan ng lahat ng iyong pangangailangan. Matutong magtiwala sa Kanya araw-araw bilang iyong pinagmulan o iyong bilang source of total supply. Pangalawa, matutunan mong higit kung paanong magbigay. Magbigay ng iyong pagmamahal, ng iyong malasakit, maging ang iyong salapi. Ikatatlo, matutunan mong araw-araw kung paano ka maghihintay ng himala. Expect a miracle every day. Alam mo, kapag umaasa ka sa mga himala,
nagiging bukas tayo upang tumanggap sa mga ito. Ito ay isang pananaw, isang saloobin sa buhay kung saan tayo'y yung plano ng Diyos sa atin na pataas ng pataas. Tayo ay tumitingin sa Diyos at tayo nagtitiwala sa Kanya. We are trusting in God. Tulad ng isang ina sa kanyang anak na yung batang guya, hindi niya tinigilan na ito ay kanyang dilaan sa pamagitan ng kanyang dila at makapangyarihang paghagod. Hinahaplos niya ang batang guya, itinataas niya, tinutulungan niya makalakad, tumakbo at mamuhay na normal. Ganon din ang Diyos sa ating buhay. Isang katiyakan na sa anumang pagsubok, nandyan ang Diyos para tayong tulungan. Sabi ko nga rin po sa aking asawa, napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Ganon din ang sinasabi niya sa akin, napakabuti ng Diyos. Sabi ko, totoo yun. Dahil nararanasan natin. Kaya sabi ko, sa kabila ng mga naranasan namin dati, sa kabila ng masasakit na salita na tinanggap ng asawa ko, ang sabi ko sa kanya, tumahimik ka lang. At lagi ko naalala yung sinasabi ni Tihiling. Iba ang Diyos kapag siya nagtanggol sa iyo. Minsan, iniisip natin, humingi ng tulong sa mga tao. Pero subalit hindi sila, hindi tao, kundi sa Diyos kami lumapit. Kaya kitang-kita ko, sabi ko sa kanya, hayaan mo lang. Tumahimik lang tayo, huwag tayo magsalita. Bahala ang Diyos. Kaya sabi ko kagabi sa kanya, nakita mo, napakabuti ng Diyos. Tapat siya. Sa kabila ng lahat ng iyang pangyayari sa ating buhay. Sabi ko, hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon. Itong idinadalangin natin ito, taon bago pinagkaloob ng Panginoon. Subalit, sa paghihintay, nandoon, pinunan niya lahat ng aming pangangailangan. Kaya nga sabi ko lang sa kanya, maghintay lang tayo. May tamang oras ang Diyos. Higit yung iniisip niya sa atin, kaysa yung iniisip natin. Kaya kitang-kita ko na nagmamanifest ang bawat mensahe na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa ating buhay. Magtiwala lang tayo sa Kanya, patuloy na magtapat, maglingkod, at huwag tayong tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil nandito siya, tapat siya sa Kanyang mga pangako. Tayo'y inaabot ng Diyos sa Kanyang makapangyarihang kamay, sa pamamagitan ng Kanyang paraan at ang layunin at ang plano ng Diyos sa atin ay pataas ng pataas. May mga mabuting bagay ang Diyos para sa atin. Maghanda lang tayo para sa isang masagana, higit, at di pangkaraniwang pagpapala. Huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. Stand in faith and don't give up. Don't quit. Don't get discouraged. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin, tapat siya sa Kanyang mga pangako.
Kaya ang ating susi, God's strokes for me are always upward. Sabihin niyo po sa katabi niyo, God's strokes for me are always upward. Purihin ang Panginoon.